Nako, mukhang meron talagang kalalagyan itong si Senator Alan Peter Cayetano, mga tol, sapagkat hindi po siya tinitigilan ngayon ni Senator Ping Lacson. At hindi lamang po yan ang kanyang maaaring kaharaping problema, sapagkat ang NBI patuloy na rin po sa isinasagawa po nitong investigasyon kaugnay po ng 2019 SEA Games controversy. At ito nga po, special na binuuan pa nila ng task force, kung tawagin ay cash cow task force. Saan kaya hahantong ang mga pagsusuri o investigasyon po na ito, mga tol? Pero gusto nyo bang makulong itong si Alan Peter Cayetano? No? Gusto nyo ba siyang makulong, mga tol? Comment 1 kung gusto nyo pong makulong si Alan Peter Cayetano, at 2 naman kung kayo po ay sumusuporta sa kanya at nananalangin na huwag makasama ito pong sina Senator Rodante Marcoleta, Bong Revilla at saka si Jinggoy Estrada. Mabubuo na pag nagkataon ang BJMP, Bong, Jinggoy, Marcoleta at Peter pala. Pero syempre, nandyan din ito pong si dating Congressman Mike Defensor. Bakit po ba nagkakaganito ngayon ang sitwasyon? Kasi ito pong si Alan Peter Cayetano, talak ng talak, sa kanyang mga live stream, binabanatan niya kung sino-sino, hanggang sa yung integridad pa nitong si Senator Lacson ang kanyang questionin. Ikinagalit yon talaga nitong si Senator Lacson. At syempre, kung wala ka namang ginagawang mali, magagalit ka talaga. At yung nag-aakusa sa'yo, kung meron naman palang ginagawang mali, ibubulgar mo ngayon ito. At mukhang ganon ang ginagawa po ni Senator Lacson. Sa balita po ng News 5, nakalagay po ang titulong Shoot sa Kaldero. Marami pa raw nadidiskubre si Senator Ping Lacson sa investigasyon sa umano'y ghost infrastructure project sa Taguig City na baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, may mga natukoy pa umano silang bagmen sa naturang mga proyekto. Posibleng hindi lang daw isang tao ang sangkot sa anyay anomalous projects. Kung merong shoot sa balde, meron ding shoot sa kaldero, saad ni Lacson sa isang social media post. At ito pa, sa naging interview po sa kanya ng DZMM na papakinggan at re-reactionan po natin, ito po yung naging bahagi. Sabi po dito sa balita ng DZMM Teleradyo, babangon ako at gagantihan kita. Yan po ang titulo. Tinarget umano ni Senator Panfilo Lacson ang umano'y ghost projects sa Taguig dahil sa pag-iingay at pag-atake umano ni Senator Alan Peter Cayetano laban sa kanya. Ayon kay Lacson, marami na ang nagpapaabot ng mensahe sa kanya patungkol sa manumalyang flood control project sa lungsod. Ngunit, hindi anya siya tumatanggap ng informant. Bahagi nga po, ito yung sinabi niya, nandyan naman talaga yung record ng Taguig. Kaya lang, hindi namin na-prioritize kasi natuon yung aming pansin sa Bulacan. Kasi doon yung napakaraming flood control projects. Ngayong nag-ingay siya, nag-ingay, syempre sinabihan ko yung staff ko na hanapin nyo ngayon o yung Taguig kasi ang ingay nito. Kapag inatak mo yung integrity ko, babangon ako at gagantihan kita. Pinaprioritize ko lang kasi ang ingay niya, sabi po ni Senator Panfilo Lacson. Pakinggan po natin ang interview po sa kanya, mga tol. Magandang umaga po, Senator Judge at syempre ng Vice President Sara Duterte Impeachment Trial at Vice Chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Panfilo Ping Lacson. Sen, magandang umaga po, Victoria at Robert sa Tandem ng Bayan. Minus Doray po nagkasakit po nagpapahinga lang po, Senator Ping. Yeah, get well soon sana kay Doris. Yeah, Robert, Victoria, magandang biyernes na umaga. Medyo makulimlim pero magandang umaga pa rin sa atin lahat. Opo. Good morning po, Sen. Nagturo. Siyempre, ladies first. Okay. Sen, medyo nakakapanibago na hindi ko kausap si Sen Ping on a Saturday at it's a Friday. Pero sir, good morning. At unahin na po namin, yun nga pong nabanggit
na impeachment po. Tapos na po tayo sa Article 4 o grave threats. Ano po ang inyong pangkalahatang assessment dito po sa nagdaang siyam na araw po ng trial? Medyo mahaba lang, pero sa merito, alam nyo naman, hindi tayo pwede magkomento. Oo. I-reserve natin yon sa takdang panahon pagka maggagawa ng ruling. At yun ay pagkatapos ng 4 na artikulo. Pero medyo mabagal ang pace, so dapat siguro mag-reassess kung paano natin mapapabilis. Kasi in fairness to the Vice President, entitled din naman siya sa speedy trial. Kahit po nagbawas na ng witnesses yung prosecution, nababagalan pa rin kayo, Sen? Yeah, kasi 9 days na, di ba? Ang hiningi kasi ng, advance ng konti, pero mabagal pa rin yung pacing Kasi 11 days yung hiningi ng prosecution hindi ba? Para sa Article 1. So, 9 days kasi naka 3 weeks tayo. Kasi pag binilang natin yung 92 days, hindi naman talagang parang 3 buwan yun mahigit Kasi 3 araw lang naman yung trial days So, kung susundin natin itong pace sa ngayon, aabot tayo, lalaktaw pa tayo hanggang early 2027 yan. Kung hindi natin mapapabilis ng konti. Oo nga po. Sen, Grabe, napakatagal ng trial kung nagkataon, 2027 matatapos? Grabe naman yan. Halos wala na rin tatanggaling vice presidente pag nagkataon. Kasi, isang taon na lang halos ang kanyang mahigit ang kanyang magiging panunungkulan. Pero ang pinakamahalaga kasi dyan, makita natin yung mga ebidensya, mga tol. No? Total, parang hopeless naman na makonvict si Sara Duterte. Although may hope. No? Marami pa ring mga tumitingin dyan sa positibong pananaw. Pero sa akin kasi, kahit hindi makonvict si Sara Duterte, wala na akong pakialam dyan Ang nais ko na lamang, makita yung mga ebidensya, partikular yung bank at tax records niya. Kasi once and for all, doon natin malalaman kung talaga bang may katotohanan ang matagal lang sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes kaugnay ng mga di umano'y pagtanggap ng pera mula po sa illegal na droga ng pamilya Duterte. Yun ang magpapatunay talaga during the trial, doon sa 9 days, ay nandun po ako sa loob, no-observe ko lahat. Si Senator Ping, madalang lang yan na tumayo at magsalita. Kung may kailangan lang talagang dinawin na very much related mismo doon sa pinag-uusapan. Lalo na kapag directly nabanggit yung name niya, yan, doon makikita. Tsaka yung konting, the entire time na nakatutok, partner. Ma-observe mo Tapos, medyo marirelax lang siya kapag may binubulong sa kanya si Senator Lapid. May inside joke na naman sila. Karabihan. Yun ang is moment. Is moment. Is ang konti pagka si Senator Lito yung kausap mo sa side. Opo. Pero beyond that said, meron ba tayong observation, kahit hindi natin banggitin kasi kung sino or whatever, it's up to you, yung mga, although na-discuss din, yung mga not related, dapat hindi pinag-uusapan. Pero may mga nare-raise parang naku-question na, Senator Judge, ganito talaga yung tanong mo. Parang natitate, hindi lang siya, but yung impeachment court na dadamay, parang ganito ba kahina yung mag-judge doon sa impeachment trial? Bopols. Tama yun. Alam mo, with all due respect sa aking mga kasamahan. Bopols. Meron bang Bopol sa Senado, mga tol? No, nung una, ayoko maniwala. Di ba? Sabi niyo pa nga, ano ngayon masasabi mo, top 1? Yung sinasabi mong hindi bobo. Bobo talaga. Ayoko talaga sanang maniwala, mga tol, pero gusto ko na rin meron pong Bopols dyan Sometimes kami yung nagpapabagal. Kasi minsan hindi naman relevant yung tinatanong sa impeachment trial kung bakit naisisingit. So, yung aming presiding officer naman, siyempre, sinasaalang-alang niya at binibigyan ng paggalang sa ating mga kasamahan. Ako rin, I think, we should be mature enough to discern ano ba yung mga pwede lang namin itanong parang pang-clarify sa hindi namin naintindihan. Pero para mag-inject ka ng mga issues na ang layo hindi naman talaga tungkol na sa impeachment trial, yun na nakapagpaabala At saka hindi kaayo-ayo na pakinggan, di ba? Kayo napapansin nyo rin yan Opo. Kaya po minsan napapatanong din yung public kasi makita mo ang bilis lalo ng social media, 'di ba? Parang
Ganyan talaga. Pero how do we resolve yung mga ganon, Senator P? Although syempre, bawat senator judge may kanya-kanya din naman kayong freedom no, to raise clarificatory question kung ano man, kung para sa inyo ay substantial. Pero minsan obvious naman na, na mali at ano yun? Mali! At may parang pinapanigan. May papanig o para may maipalabas na anggulo dun sa ano pumapabor dun sa kabila or sadyang ganun lang po ba talaga yon na minsan kailangan mo lang ding magtanong pero wala without any intention na pumanig ka kung saan man either prosec or defense end. I think kung medyo regularly magko-focus kami para lagi naming pag-uusapan yung mga dapat naming demeanor, yung mga aming pagtatanong, baka makakatulong yon. Kasi constant reminder. Minsan kasi, alam mo, nadadalang kami ng bugso ng damdamin, either way, ano? Either papunta sa depensa o sa prosecution. Eh, minsan nakakalimot na nadadala ika nga. Pero siguro, pagka paminsan-minsan magko-caucus kami, all senators caucus, tatawagin ng Senate President at saka ng presiding officer, just to remind ourselves na itong mga bagay na ito, hindi natin dapat pag-uusapan. Ayan, opo. And then, syempre, magre-ready na tayo by July 29, Wednesday. Next article sila, Article 1, plus sabayan ng session, plus sabayan ng committee hearings, Senping. Next article na pala, no? I thought magpe-present pa ang ebidensya, ang depensa. Ang sistema pala is ipe-present muna lahat ng mga articles of impeachment ng prosecution bago yung presentation naman ng depensa. Ay, nagkamali ako ng pagkakaunawa. Salamat sa paglilinaw na narinig po natin. Kaya pa ba? Kaya ba? May salita pa bang tulog sa mga senador pagdating next week? Iyan ang hindi ko rin ma-imagine kasi pag sumabay pa yung budget deliberation, yung mga committee hearing sa budget, talagang punong-puno. Pero nilaan na lang namin yon yung Huwebes at saka Biyernes sa mga committee hearings. Hindi lamang budget, kundi pati yung mga ibang pending na mga bills at saka mga resolution. So, hindi pa namin na-figure out kung paano namin i-manage yung time, yung schedule. Pero I think makaka-adjust kami. Ang isa pa, yung logistical requirements kasi hindi kami kakasya talaga sa mga committee room. Opo. Kaya nag-iisip ngayon na magrenta doon sa PICC. So, I think arrangements are already being made. Kaya lang, medyo mahal yata yung renta doon sa PICC. Kaya siguro nakapagsalita si Senate President Twin na baka hindi namin kayang tustusan yung hinihiling ng Office of the Vice President na sagutin namin pati yung caterer nila. Opo. Alam mo, walang problema doon kasi nung kinek ko yung Kanina, tinalakay natin yan mga tol sa pangalawang live stream natin. Ang nasasabi ko na lang talaga, sobrang kakapalan ng pagmumuka ni Sara Duterte sa bagay na yon na hingin sa Senado na magkaroon sila ng sariling caterer exclusive para lamang sa depensa o sa team nito. And ang magbabayad, Senado. Naknang teteng naman talaga. Hindi po yung katanggap-tanggap, ano? kasi ako yung chairman ng Committee on Accounts. Chinek ko yung meron kami nakalatag talaga, nakalaan nung 2025 pa. Opo. Na 27.5 million, na ang nagagastos so far, 4.7. So meron pa siyang available na 22.6 million. Kasi siyempre yung 4.7, bahagi yan yung mga pinambili na ropes, tapos yung wifi, yung pagbigay siguro ng mga kape-kape o pang merienda doon sa both prosecution, defense, pati support staff, at saka yung mga witnesses habang nasa holding room. Kasama na rin yung mga secretariat at lahat-lahat. So, hindi rin namin matansya kung saan naaabot pa yung remaining na balance na 22 plus million. So yung hiling kasi nung sa letter, nung nakita ko, nagulat din ako eh. Okay lang yon na humingi sila ng halimbawang exclusive na i-serve doon sa holding room ng defense team, pati yung kanila support staff, yung pagkain. Okay din yon na sagutin ng Senado, Pero nung nakita ko yung third paragraph, yung item number 3, na caterer ng OVP, choice nila, ang gagamitin, kung halimbawa napakamahal pala noon, hindi ko naman pinapangunahan, pero una-una, may papaliwanag kami sa COA niyan, at saka yung may posibleng paglabag sa Government Procurement Act.
Kasi yung caterer namin, nag-undergo ng bidding yan eh. Eh yung bidding naman ng OBP caterer, ibukod yun eh. Hindi namin saklaw yun. So Opo, para tama. bayaran namin yung caterer ng ibang ahensya, medyo irregular yon. So, ibig sabihin, Sen, Para tuloy hindi abogado si Sara Duterte, no? Imposible naman na hindi niya alam yung batas na yan. Maliban na lamang kung merong bobong abogado. Ayoko sanang maniwalang may bobong abogado, mga tol, kasi napakahirap pumasa sa bar exam. No, ang dami kong mga kakilala na hindi nakapasa sa bar exam dahil sa sobrang hirap at matatalino yung mga yon. Unfortunately, hindi sila nakapasa sa bar. Kasi yan, hindi usapin niya ng katalinuhan lamang. Usapin niya ng pagpupursige, determinasyon at sipag. No? Kaya pagka nakapasa ka sa bar exam, ang pamantayan sa iyo ngayon ng tao, magaling ka. Ang tanong, magaling ba si Sara Duterte, mga tol? Magaling ba si Sara Duterte? Anong masasabi ninyo kay Sara Duterte? Magaling ba siya? kung halimbawa, Naalala ko lang din, hindi nga masabi ng mga mismong DDS na magaling si Sara Duterte. Tanungin nyo mga DDS, prangkahin nyo sila, tanungin nyo sila, magaling ba si Sara Duterte? Matalino ba siya? Ang isasagot nila sa inyo ngayon, dahil narinig nila sa impeachment, 80% ang grades niya. i-modify nila yung kanilang request. Please, pakisagot ang pagkain ng defense team. Kayo na po bahala kung sino ang piliin yung caterer. Pwede yun. Hindi, may caterer na talaga kami Kaya, yan existing. opo. I mean, kung... Kasi dumaan sa bidding yan. Pero hindi naman pwede yung kakain sila sa restaurant, sasagutin namin. Opo. Habang, alam mo, basta related sa impeachment trial, nandun sila sa loob ng Senate. No, libre Opo. kape naman yun. O kung may staff, edi padala namin sila ng merienda kung ano yung kinakain namin at kinakain ng prosecution, kinakain ng mga staff, yun na rin ang pagkain nila. Hindi pwedeng sila yung mamimili. Pare-pare. At saka basta related sa impeachment trial, nandun sila sa premises ng Senado, hindi naman sila pagkakaitan ng tubig, ng kape, ng konting stocks, kung anong meron. Oo. Hindi pwedeng sila mamimili. Sen, para ano lang to, pag committee hearings, di ba makita mo Na-excite na ako. Tagal nung kay Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin yung mismong kay Alan Peter Cayetano, mga tol. Ito. Sen, talungin ko na nga po kayo. Ito pong... Multitasking. Opo, multitasking. Yung pong nabanggit ninyo previously na Yan. issue doon naman po sa Taguig Ito City, yung Ghost Projects. Bigyan nga po natin ng konting paliwanag yung ating mga kababayan at kapamilya. Ano po ba yung nakita ng team ninyo na medyo questionable po talaga? Yung nag-overlap, yung kasi may mga linear meters yan eh. Kapag ang isang project, phase 1, halimbawa phase 2, phase 3. Nako, technical na tong sinasabi ni Senator Ping Lacson, ha. Mukhang meron talaga siyang pinaguhugutan na katotohanan dito, mga tol. Mukhang may kalalagyan talaga si Alan Peter Cayetano. Mahaba yan eh. Pero may mga napansin na kami doon na yung sa phase, between two phases ng proyekto, naka-overlap. So, hindi mo masasabing parang completely nag-ghost kasi may nagawang portion. Pero dahil in-overlap mo, nakatipid yung, halimbawa, nakabawas ka ng 100 linear meters. Dahil dineclare mong parang hagip na yun ng pondo para doon sa span na yun. Pagkatapos yung susunod na span, in-overlap, sinadya yun kasi para makatipid. Kasi nga, merong tongpas. Kasi kung maayos yung paggawa ng proyekto, at wala naman nilalagyan, siyempre, susundan ng kontraktor yung kung ano yung nakalaan na pondo para sa span na yon. Pero dahil kailangan magtipid at baka hindi mahalata, in-overlap yung span. So, parang minsan lang ginawa, pinalabas na 2 beses na pondohan yung span na yon. Opo. I hope you can follow, no? Yung Opo. 100 meters sa linear meters. Para nagpatong Nagawa na yun eh. Pero gawa sa na eh. documentation, parang nasaklaw pa uli yung Yung tapos na, yung bunwari nagawa pa ulit. Ganon ang daya. Parang yung buntot, Sen, yung dulo, na halimbawa sabihin mong isang hakbang, yung dulo. So, yung next project, sinakop din niya yung isang hakbang na dulo na yon para palabasin bago. Yes, natapos na at bayad na. So, natipid mo yung dulo na yon. Kung halimbawang sabihin natin 10 linear meters at kung halaga ng isang linear meter halimbawa 400 o 500,000. So, Parang sa madaling salita, mga tol, natipid nung kontratista, kumita sila. 'Di ba?
at the expense ng pera po ng taong bayan. Oh, dapat may managot dyan, Senator Ping Lacson, ha? At kung si Senator Alan Peter Cayetano may kinalaman dyan, baka naman, hindi mabuo-buo yung BJMP, kailangan pong mabuo yun. Kung hakbang ka at makakatipid ka ng 10 linear meters, medyo nakadaya ka ng 5 million, di ba? Oo. Kung halimbawa 500,000 yung isang, example lang ito, Opo. halimbawa 500,000 pesos ang cost ng isang linear meter at sinaklaw mo yung 10 linear meters, agad-agad nakatipid yung contractor ng 5 million. At nawalan ng gobyerno, nanakawan ng gobyerno ng 5 million pesos kaagad. Oo, nako. Kung gano'n ang... No? Kapal na mukha talaga. Oh. Grabe to. Di natin sinasabing may kinalaman dyan si Alan Peter Cayetano agad, ha? Pero mukhang merong ganong sitwasyon sa Taguig. Biruin mo, nakatipid yung kontraktor, pero gumastos yung taong bayan. 5 milyong piso, imbis na napunta sa proyektong bago, napunta sa bulsa, kung sino man yung mga yan. Senator Lacson, nakikiusap po kami sa inyo, ha, baka naman kailangan makumpleto talaga yung BJMP, wala pa po yung P eh. Hindi naman pwedeng si Padilla kasi plunder po yung kinakaharap ng BJM eh. Si Padilla, obstruction of justice lang yon. Kung itong si Alan Peter Cayetano pag nagkataon, baka plunder po ito. At hindi lang naman yan mga tol, meron ding NBI ngayon na nakatutok doon sa 2019 SEA Games. Mamaya, babasahin ko sa inyo yung post ni Ramon Tulfo after this. Mga kwentahan, di ba? Opo. Tapos may nakita pa, kasi ngayon, napakarami kasing, ay isang kaduda-duda, so far, ang nakikita namin, out of the 6.79 billion na insertion, 2025 pa lang ito, Opo. 6 billion, 795 million yung insertion, ano, na nakapangalan to, naka-care of kay Senator Alan. So, out of that, meron kami nakitang 3.385 billion na halos pare-pareho ang halaga eh. 100 million, 100 million, 100 million. Ang haba. So hanggang sa nakita namin, meron doong dalawang parehong-pareho yung lokasyon. Parehong-pareho description. Ibig sabihin, iisang proyekto, dalawang beses pinondohan. Oo. Now, does that make it outrightly illegal? Probably not. Pero kung ang pinapatingnan ko ngayon, yung documentation nung isang proyekto na dalawang beses pinondohan. Kasi kung parehong nadeklara at nakasingil yun, at madali makita yun, nasa record yan ghost yung isa. Pero kung hindi na in-implement yung isa doon, kasi nga doble, wala sigurong problema kasi na-correct. Pero saan napunta yung 100 million? Yun ang tanong. Kung dalawang magkapares na proyekto at hindi na inimplementa yung isa dahil nga parehas, ayun ang tanong. Saan napunta yung pera? Alan Peter Cayetano, hindi ka pa tinuturo direkta dito nitong si Senator Ping Lacson. Baluarte mo pa lamang ang pinag-uusapan dito. Kaso lang, budget insertion mo daw yan. Kasi sinasabi ni Senator Lacson, bahagi daw po yan ng budget insertion na halagang 6 na bilyong piso mahigit. Na yun. Yun ang tanong doon. Opo. So, well, long and short, parang kung i-summarize natin, this is work in progress at maganda yung progress as far as our own investigation is concerned. Dahil sabi ko nga, di ba, the plot thickens, tapos yung kaso lumalakas kasi nga marami kami nakakalkal at may mga nakausap na rin kami na posible mga testigo. So, hindi lamang nako-confine sa isang tao. Sa tingin namin, marami pa rin ibang masasangkot na mga individuals patungkol dito. Itong pagtingin nyo, sir, dito sa projects na ito sa Taguig, may mga nagsasabi baka pagganti kay Senator Alan Cayetano dahil nakakasagutan niyo siya nitong mga nakaraang araw. At sabi rin ni... Naglabas siya ng statement mismo, partner. Sabi back. Hindi naman talaga may kakailayan, mga tol. Obvious naman na yun. Pero ang maganda dito kay Senator Lacson, wala nang pasubali.
Wala nang pagka-plastic. Aaminin niya yan. Tuloy po natin pakinggan ito. Bakit daw po Taguig lang, Senator Ping, ang pinupuntirya, ang daming pa daw Ibang city. ibang lugar na may mga ganyang ghost at illegal na mga infrastructure projects? Well, una-una, hindi ako magpapa-ipokrito, no? Eh, siya yung angingay, eh. At saka inatak niya yung aking integridad. Anong gagawin ko? Eh, alam mo, nandyan naman talaga yung records ng Taguig. Kaya lang, hindi namin na i-prioritize kasi nabunton yung aming pansin doon sa Bulacan. Kasi yun talaga yung napakarami. Opo, Pati sa opo. Occidental Mindoro at saka sa ibang lugar. Pero nandiyan sa baul namin yan. Nasa vault file namin yan eh. So ngayon nag-ingay siya ng iningay. Siyempre, sabihin ko staff ko, hanapin nyo nga yung Taguig kasi ang ingay nito. Nagmamalinis, tapos nagbibibintang ng kung ano na hindi naman totoo. Eh siyempre, pag inatak mo yung integrity ko, babangon ako. Mhm. At gagantihan kita. Sabihin Parang pelikula yan. Ano? Babangon ako at dudurugin kita. niya nang sinisiruin ko yung... Pero sa kanya, babangon ako at gagantihan kita. Sabi naman ni Senator Lacson. Taguig. Well, he can say that. He can claim that. Pinaprioritize ko lang. Hindi ko sinisingle out. Pinaprioritize ko lang dahil sa ingay niya. So let's see kung saan to aabot. Pero sabi ko nga, ang dami nagbo-volunteer. Noong nga nagsalita lang ako tungkol sa Taguig, I was swarmed by so many information na sinasala namin kasi baka iba planted na. Opo. Ang dami nagkukusa, no? Hindi nga kami hindi inaayos nga namin schedule. Yung iba nga hinahati ko na sa staff kayo na. Ang pinaka-interesting dyan mga tol, yung punto na magsasalita yung kapatid nitong si Alan Peter Cayetano. Sino? Yung mabait. No? Meron kasing good one sa bad one eh. Bakit laging ganun? Ano? Sa aming magkakapatid, parang wala namang ganun. Pero sa ating Pangulo, alam naman natin kung sino bad one. Si Senator Amy Marcos. Yung dalawang ehersito, yung isa nakakulong na. Tapos, sa totoo lang mga tol, medyo nakakasama din naman talaga ng loob. Ano? Meron kaming private conversation ni Senator JB at medyo sumasama yung loob niya. Kasi, totoo naman mga tol, wala naman talagang corruption issue si Senator JB Ejercito. Maaring ayaw nyo sa kanya, pero kahit sa ang anggulo nyo tingnan, hindi po siya na-involve sa anumang irregularidad o korupsyon. Maaaring ang tingin natin sa kanya, DDS siya dati dahil pumanig sa mga Duterte, pero ngayon, alam naman natin kung ano yung direksyon ng tinatahak niya eh. Ngunit, uulitin ko, wala po siya may isang korupsyon na nasasangkot siya. Tapos, yung kapatid niya, si Senator Jinggoy Estrada, without comparing sa kanya, akin po ito. Akin po itong comparison. Sa kanya, wala. Ang mga DDS, bayani pa si Jinggoy Estrada para sa kanila. Mas karapat dapat pa bilang senador si Jinggoy Estrada kaysa kay Senator JB Ejercito. Grabe. Samantala, si Jinggoy Estrada, bagamat ngayon humaharap sa kaso yan, 3 beses na yan nakakasuhan. Ngayon punta tayo dito kay Alan Peter Cayetano. Alam naman natin ang good one. Sabi nga ni Director Lino Cayetano, payag siya sa 2028, wala may isang Cayetano ang tatakbo sa halalan sa kanila. Hindi kayang gawin yun ng mga Cayetanong iba maliban sa kanya. Kasi unang-una, mawawala sa kanila ang Taguig, mawawala ang Senado sa kanila. Si Alan Peter Cayetano, re-electionist po ito. Hindi ko nakikitang ito ay kakandidato sa higher office. Hindi yan kakandidato sa pagka-vice-presidente nor sa pagka-presidente. Kakandidato yan muli sa pagka-senador. Pero mas mataas pa, no? Anak ng teteng talaga na yan. Bakit gano'n ang mga Pilipino? Yung mga taong may bahid ng korupsyon, lumalabas pa sa survey, tapos bias ako, syempre, pabor ako kay Senator JB. Si Senator JB, na wala namang bahid ng korupsyon, nalaglag pa sa survey, pang 21 yata siya. No? Sana naman, sa darating na 2028, yung pinapangarap kong maging senador, manalo na. No? At kung kakandidato siya si si Secretary Benhur Abalos. Ang mga pinapangarap kong kumandidato, syempre, bagamat si Senator JB nagbitiw na ng salita na hindi siya tatakbo sa 2028, pero sana mabago pa,
Yan, isa. Si General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, si Secretary Benhur Abalos, si Undersecretary Claire Castro, si Director Melvin Matibag. Caliber president ito sana kaso lang malabo naman talaga siyang manalo kaya sana kahit pagka-senador na lamang si Secretary Gibo Chodoro, no? Yan yung mga so far pinapato ko sana bagamat wala pang opisyal na mensahe sa kanila o paramdam kung sila ay kakandidato sa pagka senador sa 2028. Anyway, balik po tayo dito. Na makapagkita at lahat. Ano? And even yung kanyang sariling kapatid na nagparating na salita na gustong makipagkita. But then, hindi pa naman nagaganap yun dahil hindi pa nasa-set yung schedule. Kung nagbago ng isip, hindi ko alam. Pero hindi ako naghahanap ng Sana naman wag magbago ang isip ni Direktor Lino Cayetano. Nasabi niya na no? Total, tingin natin Ako tingin ko lang naman, sa akin lang naman ito. Parang siya lang ang matino sa magkakapatid performance. Ano? Sila mismo yung, dahil siguro, marami silang alam. So, let's put it that way. Ano? Babangon ako at dudurugin Kala ko kita. yung pelikula, linyahan sa pelikula yung sinabi ni Sen Lacson. Sen, Hindi, kasi kayo man, alam ba, ikaw, Victoria, ikaw, Robert, Opo. inatake kang personal, tapos ang inatak sa'yo yung integrity mo. Anong gagawin mo? Yes, Totoo. oo. I-defend mo yung integrity. Pero parang mali Senator Lacson, pasensya na kayo Hindi naman kayo napabagsak Kaya hindi nyo kailangan bumangon. No? No? Dapat ang tamang mensahe sana titindig ako at dudurugin kita. Dapat ganun Kasi parang lumalabas na babangon ako at gagantihan kita. Di naman napabagsak si Senator Lacson. No? Yung kanyang integridad, di naman nasira sa harapan ng publiko kahit kinu-question nitong si Alan Peter Cayetano. Kaya para sa akin, ang appropriate talaga, titindig ako at dudurugin kita. Oo. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa patuloy po ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at dito po sa ating programa. Sa darating na July 30, 2026, alas 8 po ng gabi, tayo po'y magla-live para sa raffle. Total of 30,000 pesos ang ipapamahagi po natin at 20 top 1 t-shirts. Sana manalo po kayo. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.